Unity of the body. Ito ang kailangan natin, mga kapatid, kung saan man kayo ngayon. Sana tayo ay nakarinig ng kapanawagan ng Diyos. Kung mahal si Jesucristo kesa sa gasolina, lahat tayo ay pumipila sa church. Hallelujah. Kaya ang mga nagpila, titingnan natin ang resulta. Amen. Kaya sama-sama tayo sa buong Pilipinas. Meron tayong pananampalataya na hindi tayo iiwan o pababayaan ng ating Diyos na buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Mas napapuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, luwalhatin siya. Sumigaw Sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw. Amen. Sambahin po natin siya sa Espiritu at sa katotohanan na siya lang ang Diyos na kailangan natin. Nawa tayong lahat ay magkaroon ng pag-ibig na wagas sa ating Panginoon na buhay. Saan ka man naroroon, you can worship the Lord with us. Walang hanggan
katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa akin, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh Jesus, Jesus,
Itataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat. Ang pangalan niyo ay nagdadala ng karangalan sa inyong mga sumusunod. Dahil sa inyong mga gawa, inyong mga milagro, kami ay nabigyan ng tuon na totoo nga ang Diyos na buhay ay nagbibigay ng karangalan sa kanyang mga anak. Sa gabing ito, hiningi ko po ang inyong presensya. Mula kanina, ginamit namin yung pangako ninyo na 2, 3 o maraming nagtitipon, nandiyan kayo sa kalagitnaan. Ngayon naniniwala po kami, nandito ka na sa aming kalagitnaan. At nag-aabang kami kung ano ang inyong gagawin sa gabing ito dahil yun nga, pinangako ninyong bababa kayo at kayo ang magbibigay ng milagro sa bawat naririto. Kaya kami nagsamba dahil kami ay iyong inibig. Kaya yung pag-ibig mo ay nagresulta sa aming sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa presensya niyo ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa ating mga partners, lalo na sa ating mga partners sa ating upcoming Hong Kong trip sa ating mission. Naniniwala tayo, orchestrated ito ng Panginoon. Kaya naman, nakikitaan na ng mga galaw ng Diyos ang ating paghahanda. So wala pa man, nagpapasalamat ako talaga sa mga taong mula noon nagtitiwala kay Pastora. Sa 1998 pa, siyempre hindi natin mapilit yung iba. Alam mo, depende sa tao, yung mga taong nakaunawa ng tinatawag nating mission, dahil sila ay follower ni Jesus. Sana naririnig niyo po ako na dahil naunawaan niyo ang mission, hindi kayo nagdadalawang isip magbigay ng inyong share, lalo na sa pera, sapagkat alam nyo na binibigyan ninyo ng mission ang pera nyo. Ayon sa salita ng Diyos, kapag binigyan mo ng mission ang pera mo ay magiging misyonaryo. Ito ay babalik na may katuturan. Pangako ng Diyos yan. Kahit magkano lang yung binigay mo sa gawain ng Diyos, ang pera mo babalik sa'yo ng 10 beses. Paano ba yan? Ito ay gagawa ang Lord ng pagbabalik niya ng iyong pag-respond sa pamagitan ng good health. Example si Balawing, nasa States, talagang noon pa man nakikitaan ko na itong taong ito ay talagang nasa pulso niya ang mission. Kaya naman nagdi-display ang Panginoon kung ano ang nangyayari sa taong kasama ng Panginoon sa kanyang mga gawain. So marami tayong part, may financer, may pupunta, body of Christ tayo na ginagawa natin ang utos ng Panginoon, ang mandate niya, kasabay na sa mga taong hindi makapunta, mga businessman man kayo o di kaya dito lang kayo, nakikipagbahagi kayo sa mission, alam nyo na ang Diyos ay hindi, ay totoo siya, ayon sa Numbers, di ba? Siya ay Diyos, hindi siya tao. Hindi siya nagsisinungaling.
lahat ng sinabi niya sa kanyang salita, kasama na po ang kanyang pangako, ay talagang nangyayari sa buhay ng isang sumusunod sa kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong gabi, nilid po ako ng Panginoon na tayo ay humingi ng kaalaman patungo sa araw-araw na problema ng mga tao dito sa planet Earth is ang sakit. Healing prescription po ang ating mensahe. Kung sa doktor, magpa-doktor kayo, may prescription ang doktor. Nagbibigay ng advice 3 times a day, ano ba ang gamot na inumin, lalo na ang Diyos. Ang Diyos na gumawa sa atin. Naniwala ba kayo na siya ang gumawa ng katawan nyo? Di may kapangyarihan din siyang gagawin uli o i-repair ang mga katawan na may depresya. Hallelujah! Siyang nag-create. So, pwede siyang mag-recreate uli sa iyo kung may depresya ang mga kidney mo, ang iyong mga blood pressure. Lahat ng mga problema ng katawan ng tao ay hindi kayang sagutin ng doktor. Ang Diyos na may gumawa niyan, ang the best na makapagbigay ng repair o healing sa ating lahat. Klaro ba ang salita? Bakit naniniwala tayo sa doktor? Tingnan mo ito si Lily, talagang nanginginig, kailangan pupunta lagi ng ospital kasi parang nandun ang Diyos niya. Hindi niya pinaniwalaan ang Diyos niya na nagpagaling sa kanya. Kasi pag pinagaling ka, makinig ka. Hindi yung kunin mo lang ang resita. Hindi ka nakikinig kung anong sasabihin ng doktor. Ito bawal ito. Dapat kumain ka ng ganito, uminom ka ng ganito. Sa oras ang kain mo, hindi naman natin pinapakinggan. Basta gusto lang natin pupunta ng ospital. Ang paniwala natin na kapag tayo ay ma-ospital, gagaling tayo. Paano yan? Wala ka nang ginawa kundi magpa-ospital. Kaya nga ngayong gabi makinig kayo. Ang taong matigas ang ulo, hindi dapat pinapagaling. Ulitin ko, ang mga taong matigas ang ulo, hindi dapat pinapagaling. Dapat inahatid na sa funeral service. Tandaan nyo yan. Palakpakan natin ang Lord. Kung matamaan man kayo, bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na. Naghanap buhay nga kayo. Ang yabang ninyo, laki-laki na mga income ninyo. Binibigay nyo lang naman sa doktor. Ito si Lily naman. Pinagkaperahan pa. Ay, hindi naman ako nagbabayad, pastor. Sige lang. Yung naramdaman mo, okay lang sa'yo. Total, libre ang gamot. Bahala na magkasakit ka mula ulo hanggang paa. Lagi ka na lang may sakit. Total, libre. Wow. Niisturbo mo yung mga tao magdala sa'yo sa ospital? Naintindihan nyo ba? Yung iba sa atin, umiihi na ng Coca-Cola. Kung anong pinapapasok nyo sa inyong katawan, yun din ang lalabas sa iyong katawan. Alangan naman. Inom ka ng Coke natural, pati ihi mo, Coke na. Palakpakan natin ang Lord. Talagang wala tayong magawa. Ang mga tao talaga, gusto talaga meron silang laging resita. Tonight, kung interesado kayo, riresitahan kayo. Tayong lahat, magbibigay ang Diyos ng resita ngayong gabi. I would like to greet all our young people. Kayo ang media, kaya dapat po nagtatrabaho kayo, maging ang ating mga bagong may mga cellphone. Hindi ko na nakikita yung ating mga
hindi na nag-i-invite ng mga tao. Kaya pala, wala ka namang inaasikaso, dapat sa'yo magkasakit para asikasuhin mo yung sarili mo. Hindi ka bibigyan ng sakit ng Lord kapag ikaw ay tumutulong sa ibang tao. Tama ba? So, healing prescription. Ano ibig sabihin ng prescription? Katulad ng doktor, nagbibigay siya ng pagtapos niya na natanto na may sakit ka, nagbibigay siya ng resita, gamot at saka instruction kung ano ang gawin. Amen. Huwag ka na lang magpa-doktor kung wala ka namang planong pakinggan ang doktor. Tama ba? So tonight, mga kapatid, dyan sa Hong Kong, si Emerin, hoping na marami ng binigyan nila ng site dito ng para marinig na ng mga taga Hong Kong ang kanilang maririnig pagdating natin doon. Thank you kay Pastor Luther and Pastor sa Macau. They are so excited to see us. Kailangan nila ang healing of trauma, yung ating mga traumatic na mga ministers, maging ang ating mga OFW. Siyempre, napapanahon ang ating dala. Hindi pwedeng pupuntahin tayo ng Lord doon na wala tayong dala. Ang dala natin ay kailangan nila. So pag ikaw nangangailangan, pupuntahan mo talaga kung saan mo makuha ang sagot ng iyong pangangailangan. So tonight we're going to talk about faith. Dahil ito po ay hindi physical healing, ito ay faith healing. Ang healing na ino-offer ng Diyos sa kanyang mga anak. Tandaan niyo, magpakaanak muna tayo bago tayo bigyan ng prescription. Sinabi ng Bible, Romans, makinig kayo ha, klaro ito. Ngayong gabi, ikaklaro ng Diyos sa atin itong lahat. Sa mga hindi naman interesado, sabihin mo sa katabi, huwag kang magtaka kung balang araw magkasakit ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Wala ka naman interesado, ang iniinteresan mo naman kung paano dumami pera mo. Buti yan para may pambayad ka sa ospital. Hello? Ako, mayaman ako. Bakit? Wala akong sakit. Hindi naman ito nangyari sa buhay ko kung wala akong ginawa. Nakinig ako sa prescription ng Diyos para makuha ko ang wholeness. Ang kagalingan, makuha mo ang kagalingan kapag nakikinig ka at willing kang sumunod sa healer. Tandaan niyo po, ang mga doktor ay kagapay natin sa ating mga physical na sakit. Pero hindi nila alam ang lahat about sa ating sakit. Ang Diyos ang nakakaalam kung paano talaga tayo i-heal kasi wala namang healing ang doktor. Meron lang silang suspension. Kung masakit, medyo ibsan lang ang sakit. Yan ang plano ng gamot. Ibsan lang, pero hindi ka ma-heal. So actually, ang Diyos ang nag-heal. Ngayon, coming from the healer himself, meron siyang prescription bilang great physician. Our great physician is Dr. Jesus tonight. At ang Bible, ang ating basihan kung paano natin makuha ang prescription ng ating Panginoon sa tulong ng pananampalataya ninyo na mag-activate ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay si Jesus. Siya ay buhay. Namatay siya, di ba? Nabuhay na muli, bumalik in the form of the Holy Spirit. At pumapasok siya sa tao na may pananampalataya. Nasa iyo kung hayaan mong sa labas lang siya. Kapag pinasok ng believer ang banal na espiritu at sinunod niya, never po kayong ma-ospital ng ganun-ganun na lang. Hindi ko sinabing hindi talaga tayo ma-ospital.
Pero hindi yung parang maya-maya na lang suki ka ng hospital. Hindi po healthy yan. Kapag anak kayo ng Diyos, hindi yan ang will ng Lord. Ayaw niyang mapahiya ang pangalan niya. Hallelujah! Sumigaw nga kayo. Asan na ang Hebrews, ang Romans 10:17? Okay. So, sabi dito, ang pananampalataya ay hindi nanggaling sa narinig na, past tense, kundi ito ay nanggaling sa maririnig pa lang. Ang pananampalataya ay galing sa pamagitan ng iyong pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ay nasa Romans 10:17. Hindi niya sinabing, faith comes by what you heard, kundi kung ano yung naririnig mo araw-araw. So kailangan pala marinig natin ang salita araw-araw para magkaroon tayo ng pananampalataya. Klaro, Tagalog yan. Marami akong narinig, mahirap kay pastora kasi English. Ngayon, Tagalog tayo. Huwag mong sabihin, hindi mo naintindihan. Kailangan ba ilonggihin talaga? As long as nakaunawa kayo, meron na kayong pananampalataya. Sa langit, kapag humingi ka, kailangan meron kang pananampalataya. Saan galing ang pananampalataya? Sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, dahil ako ay nakikinig lagi ng salita ng Diyos, may pananampalataya ako. Gawin ko ang pananampalataya ko ayon sa salita niya at yun ang magdadala sa akin ng resulta. Dahil inibig ako ng Diyos. Paano ko nalaman na inibig niya ako? Tinawag niya ako. Magpastor ba ako kung hindi niya ako tinawag? Iniibig niya ako. Bakit niya ako iniibig? Kasi yan ang kanyang plano. Naibigin ka ng tunay. So, kapag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, ano ang reason kung bakit kanya inibig? May purpose siya. At ano ang how? Paano kanya inibig? Nagpo-provide naman siya ng aking pagkain. Hindi lang yan, lahat ng kailangan ko bilang tao, pinoprovide niya, kaya iniibig niya ako. Ikaw ba, may boyfriend ka? Kahit spaghetti, hindi ka mabigyan? Tapos sabihan kang iniibig kita? Asan? Sinabi ng Diyos, iniibig kita. So, makita mo yung mga binibigay ng umiibig sa'yo. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig ni Jesus sa akin. Klaro yan, ha? Kung kaya't binigyan ako ng regalo. Yung iba hindi naintindihan, kaya gumaganon lang. Araw-araw siya namimigay ng regalo. Ikaw, anong itsura mo pag binibigyan ka ng regalo? Ganyan? Nantok? Di ba? Masaya ka? Yan ang taong inibig. Masaya. Stamp your feet, shout para tulungan nyo ang banal na espiritu sa house na to. Walang gusto ang Panginoon sa atin para maging maligaya tayo. Pero kung nagsimba kayo, itsura nyo hindi naman madrawing, tama na, huwag ka nang magsamba. Please. Dahil hindi yan ang reason kung bakit gusto ng Lord. Sambahin mo daw siya sa espiritu at katotohanan.
Dahil gusto niya ang iyong kaligayahan ay makumplito. Hindi ka ba masaya na wala kang sakit? Kung ang salita ng Diyos ay gumawa ng tao, galing sa salita. Ang katawan ko ginawa galing sa salita. Bakit ako mag-trust sa doktor? Hindi ko sinabing hindi kayo magpa-doktor. Ibig sabihin, mas magtiwala ako sa may gumawa sa akin na alam niya kung ano ang nasa loob ng aking katawan. Hindi niya kailangan mag-stethoscope. Hindi niya kailangan mang-injection. Ang kailangan niya lang makapasok sa loob mo. Masaya ang mga taong naniniwala. Pero yung mga hindi naniniwala talagang malungkot. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Hindi kayo nagsisimba, paano na naman kayo mananampalataya? Ano ba ang pinagtuunan ninyo? Kapag nakatuon na kayo sa inyong resita, sa inyong nararamdaman, natural na wala si Jesus. Wala kang sasabihin kundi yung doktor, yung gamot, yung pag-ayos ng pasyente mo, araw-gabi yun na ang iyong sinasamba. Nagiging idolatry ka na. Nagiging idol mo na ang pasyente mo o ang iyong sakit. Kasi araw-gabi, ang bibig mo, may sakit ako. Bawat taong, may sakit ako. Para bang, ibig sabihin, bigyan mo ako ng itlog at orange. Parang nagmamakaawa. May kapangyarihan ang bibig. Amen? So, kung gusto nating mananampalataya, hindi lang sa tao, kundi sa Diyos mismo, tayo ay dapat nakakarinig ng mensahe tungkol kay Kristo. Tanungin ka ng Diyos, ano bang ginagawa mo ngayon? Siguro nanonood ka ng teleserye, no? Di kaya Batang Quiapo. At meron ka pang mani. Nakalimutan mo, painom-inom ka pa ng Coke. Nakalimutan mo inom ng tubig. Maya-maya, ang iyong ihi ay Coca-Cola na. At ang iyong kidney ay may damage na. Kasi mas pinili mo ang manood ng TV kesa pumunta ng simbahan. Mga kapatid, ngayong gabi, bago mag-prescribe ang Diyos, sulat nyo yung mga araw-araw, di ba? Sabi, ito gamot. 3 times a day. If symptoms persist, 10 times a day. O di kaya, injection ng sa pagkamahal-mahal. Sundin mo yan at ikaw ay bubuti. Yun ang sabi ng doctor. Ganon din ang salita ng Diyos. Alam nyo ba yun? O yung iba hindi. Are you sure na ginagawa nyo? 3 times a day nyo ba kinakanta yung Psalms 91? Hallelujah ang sagot. Ang tanong ganito, 3 times a day nyo ba sinasabi ang Psalms 91? Sa umaga, sa tanghali at sa gabi? Talaga ha? Kasi pag nagsinungaling kayo, once a day nga lang daw, parang hindi, kayo ay tatamaan ng kidney. Careful kayo mag-amen, amen, ha? Careful kayo mag-amen. Oo. Nakatingin si Satan ngayon. Bang! Akin ka. Liar ka. Kailangan po natin marinig ito. Dahil masyado ng maraming plastic sa loob ng simbahan. Tandaan ninyo, ang plastic ay sinusunog.
O, sabihin mo nga sa katabi, maging totoo ka. Kasi may kagalingan ang totoo. Ang plastic, walang kagalingan. Talagang susunugin lang yan. Palakpakan natin ang Lord. Okay, next. Marami pa tayo. Kaya dapat bilisan natin. Ang susunod po ay alamin natin na ang salita pala ay Diyos. Kaya sabi kanina, pupuntahan ko si Tatay Rudy. Nakaka-discourage ang mga naririnig ko. Ang katawan ko nang hihina. Di ba, na-notice ninyo? Pag nakarinig kayo ng mga discouragement, yung katawan ninyo gaganyan, no? Kasi, ang katawan natin ay hindi ginawa ng Diyos para sa negative. Maraming taong so mean. Sinasabi na, please, huwag kang magsalita ng negative. Salita pa rin ang salita. Kasi hindi nila naintindihan na ang katawan natin ay nag-absorb. Kapag pangit ang salitang sasabihin mo, ang katawan mo ay nakikinig ng pangit. At hindi ito magbibigay ng kabutihan sa iyong katawan. At hindi lang sa iyo, yung mga nakakarinig. Tandaan niyo, human beings, hindi para negative ang ating katawan. Na-notice ninyo, pag galit kayo, ospital. High blood pressure. Hindi kayo makaforgive. Tubig. Hallelujah. Dahil hindi tama ang narinig ng katawan mo. Yung bang paulit-ulit mo pa sinasabi yung mga diferensya ng mga tao? Paulit-ulit pa. Oh, sino ang nakarinig? Ang katawan mo. Kaya tingnan mo, masaya yung iba, ikaw gumaganon ka. Sabihin mo sa katabi, may kinain ang katawan na hindi maganda. Palakpak. Tandaan nyo yan. John 1:1, in the beginning was the Word. Ang salita, ang inumpisahan ng lahat. Langit at lupa, galing sa salita. Ultimo, ikaw, galing ka sa salita. Ano ang sabi ng Diyos? Gagawa tayo ng tao. Sabi niya sa sarili niya, yung kawangis natin at kamukha. O, tanungin mo ang katabi mo, tao ka ba? So, ginawa ka na kawangis at kamukha ng Diyos. Yung mukha mo hindi madrawing. Bakit kaya? Mukhang hindi mo kawangis yung Diyos na may-ari ng langit at lupa. Mukhang Diyos ng Iran ang Diyos mo. Dito tayo magkaalaman sa ating mga ugali. Umuusok ang bibig mo. Iranian ka. Palakpak. Kapag natamaan, magbago na. Hallelujah! Nang pasimula pa lang in the beginning, nandun na yung tinatawag na salita. Word of God or Bible. Nandun na. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kapag yung bibig natin puro salita ng Diyos, sabihin mo sa iyong sarili, wow, lumalabas yung salita mo sa bibig ko, Lord. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Kaya ang resulta, hindi ka natatakot. Hindi ka gumagano, no? Kasama mo ang Diyos. Mukhang demonyo ang kasama mo. Naintindihan ba natin? So gusto ko lang i-explain sa inyo kung anong nagagawa ng salita ng Diyos. Kahit may problema ka, hindi nakikita ng mga tao kasi iba yung lumalabas sa itsura mo. Ang salita ay solusyon. Ang mukha mo, solusyon. Hindi konsumisyon. Solusyon.
Amen? Iba dyan, pastor, hindi man lang makangiti. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong maggamit ng pulpit kung hindi man lang nyo magawa ang salita. Tama ba? Yung naririnig nila sa iyo, lalo na yung mga kasama mo, aware ka naman. Yung bibig mo ganito, mahal ng gasolina ba? Pastor yan. Sino na lang ang magsamba sa Diyos na sinasamba mo kung yung bibig mo puro na lang scarcity? O di kaya takot na tumaas ang gasolina? Kapag anak ka na ng Diyos, hindi ka anak ng tipaklong, may pagkakaiba ka. Ano bang sabi ng Bible? Unang salita ng Diyos, anak kita, sagot kita. Hindi ko gusto na may BCF na pumipila sa gasolinahan. Ibig sabihin, walang tiwala na ang Diyos ng BCF ay magpo-provide. Paano yan? Parating na tayo, nakalagay dyan, darating ang araw, 1,000 ang isang kamatis. Makatayo ka pa kaya? Ano naman ang sabi ng salita ng Diyos? Hindi kita iiwan o pababayaan. Laging may sagot. Si Jesus ko may sagot. Kasi kinakausap ko siya. Sabi niya, handa mo sarili mo ha. Huwag kang masyak. Kapag ang lahat ay wala ng gasolina, hayaan mo, bibigyan kita ng pakpak. Hallelujah. May sumasagot sa live natin, ano aswang? Bakit aswang lang ba ang may pakpak? Palakpakan natin ang Lord. Nen, ang salita ay Diyos, ang Diyos ay salita. Kung ganon, ang prescription ng Diyos ay salita. Kung ang prescription ng doktor ay ballpen at saka kung ano-anong pinagsulat, salita din. Ito yung prescription ng Panginoon. Kailangan may establish muna tayo ng salita. Ibigin natin ang salita dahil ang salita ang totoong Diyos. Ang salita ni Jesucristo. Palakpak. Next. Bilisan natin kasi marami pa dyan. Proverbs 4:20. Hindi nila na itagalog. So Tagalog na lang ako. Anak! Sabihin mo nga sa katabi, anak ka ba ng Diyos? Pakitaan mo ako ng ebidensya nga rod, anak ka ni Kipueng. Alam ko, anak ka ni Kipueng. Hindi ka anak ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay humble. Hindi hambog. Hindi hambog ang anak ng Diyos. Sabi niya, bigay mo sa akin ang iyong atensyon, anak. Pakinggan mo ang mabuti ang aking sasabihin. Ano yun ang sabi niya? Call attention. Pakinggan mong mabuti ang tinuturo ko sa iyo, lilibet. Para hindi ka maglilibat. Para maging lily ka of the valley, makinig ka. Okay? Hallelujah. Palakpak. Huwag mo itong kalimutan Lily, kundi ingatan sa puso mo ang lahat ng sasabihin ng Diyos ngayong gabi. Ingatan. Huwag mo itong kalimutan, kundi ingatan sa puso mo, sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan. Kaya yung hindi nakikinig sa salita ng Diyos, katulad ni Leah, payat. At saka si Romel, makinig ka kasi. Sundin mo, itago mo sa puso mo ang salita. Hindi yung injeksyon ng sugar mo ang iyong tinatago, kundi yung injection ng Diyos sa puso mo.
Sapagkat magbibigay nga ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino mang makasumpong nito. Wala ka sa simbahan, nandyan ka, nagtiteleserye, umiinom ng Coca-Cola, at nakikinig sa mga salita ni Ed Lapis. Di ba? Siyempre, kung ano narinig mo, ganun ka rin. Kaya pala ang tatapang nyo kasi ang narinig nyo, ang salita galing kay pastora. Yes! Kung ano ang pinapakinggan mo, maging ganon ka rin. Hallelujah! Oh, pinapakinggan mo si ganito ang tinig ni kayong mga mag-asawa. Wala siyang asawa, ha? Makinig kayo. Sabi mo sa katabi, kung sino ang pinapakinggan mo, ka-look-alike mo. Kaya hindi maitatago ang iyong identity dahil kung anong kinakain mo, yun ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Pakihawak nga ng ulo. Ingatan daw, baka mabunggo, masayad. Nagkakaroon ng sayad kasi hindi naiingatan. Yan. Ilagay ang kamay sa ulo. Ipikit ang mga mata. Lord, mula ngayon, iingatan ko na ang aking iniisip at ang aking magiging buhay. Hindi na ako magsasalita ng kasinungalingan at mga walang kabuluhan. Higit sa lahat, iingatan mo ang isipan ko sapagkat kung ano ang aking iniisip, yun din ang magiging buhay ko. Magmula ngayon, sa iyong pag-iingat, ang buhay ko ay magiging mabuti. Salamat, Panginoon. Amen. Okay, palakpak. Ganyan po, magsalita, magbasa, ginagawang panalangin. Para ang banal na espiritu ay gagalaw. Next. Bilisan po natin kasi kunti na lang ang time natin. Nang malapit na, ano ba to? Ang gusto ng Panginoon sa atin ay kilalanin natin at paano ba gumalaw na may pananampalataya ngayong gabi para makuha natin yung totoong resulta ng ating kagalingan. Sabi dito, Numbers, sinabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. Ano yung bundok? Problema o sakit? Pananampalataya ang patanggal ng problema. Pananampalataya ang makamove ng sakit. Kapag may pananampalataya ko, kunting naramdaman ko lang na parang hindi maganda ang ginagawa ko. Nananalamin pa yung iba. Parang hindi maganda yung ginagawa ko, hindi maganda ang example na ginagawa ko. Gagamit ako ng pananampalataya para ma-move ako. Nang sa ganun, yung mga taong nakatingin sa akin, hindi ba magku-question? Ano ba ako talaga? Pastor ba ako talaga? O dahil pastor ako, nandito na ako, wala akong magawa, kundi magpapastor-pastora na lang ako. Yun. Hindi lang po sakit, kundi ang ugali, kaya niyang baguhin ang salita ng Diyos. Baguhin ang sitwasyon mo at ang ugali mo. Dahil ikaw mismo, hindi ka makamove dyan sa lugar na yan kung hindi ka susunod sa salita ng Diyos. Sinabi mong lumipat ka sa dagat. O di kaya, demonyo. Yung ugali ko, lagi akong sinasaway.
Alam ko ikaw yan. Umuwi ka na sa impyerno. Hindi kita kailangan. Pwede mong sabihin yan sa pamagitan ng pananampalataya. At hindi kayo mag-alinlangan o magduda na sa inyong sinabi. Mangyayari yun. Mangyayari nga sinabi ninyo kapag walang duda. So inamin ni Tatay Rudy na nagduda na siya. The moment magduda ka, hindi na uubra ang pananampalataya mo kahit kunti lang. Remember, kasalanan ang mag-worry. Umpisa yan sa duda hanggang sa nag-worry ka na. So, nandyan ka na sa kasalanan. So, nananalangin sila. Tandaan nyo, hindi marinig ng Diyos ang panalangin mo kapag hindi ka na-align sa Kanyang salita. Kailangan mo munang humingi ng tawad dahil ikaw ay nagduda, dahil kapag may duda ka, hindi siya makagalaw. Kailangan mananampalataya ka. Sabi doon sa Mark 11:23-24, diretso na tayo para mabilis. At sabi niya, if you believe, kung ikaw ay maniniwala, if you believe, tanggapin mo ang salita ko. Naniwala ka, tinanggap mo yung salita ko, ginawa mo yung salita ko. At kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. So nakalagay dyan, pakinggan, paniwalaan, gawin ang salita. Problema sa atin, hindi na tayo gumagawa ng salita. Nagnanalangin ka na ba? Ang sagot mo, oo, kanina pa. Di matulog na tayo kasi tapos ka na namang manalangin. Hindi po yun. Kung totoong nanalangin ka, ang marinig sa'yo, sinabi ng Diyos sa akin kasi nag-communicate ako. Inutusan akong pupunta sa may sakit. Ganon ang tunay na nananalangin. Hindi yung nananalangin ka ba? Nag-pray ka na ba? Oo, kanina pa. Tapos, ano sinabi ng Lord? Matulog na daw tayo kasi gabi na. Ganon ba? Hindi. Kapag tayo ay nangungusap sa Diyos, may iutos talaga ang Diyos sa iyo. Kasi, paano kanyang i-bless kung wala kang narinig sa Kanya? Nanalangin ka, one-way ticket, di ka mala nakarinig sa Kanya. So, you think narinig ka ng Diyos. Kasi kung narinig ka ng Diyos, may sagot siya. Palakpak, marami tayong panalangin na baliwala. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin sa Diyos, sa panalangin, mananampalataya, may faith kayo na natanggap na ninyo kahit hindi nyo pa nakita at matanggap nga ito. At kahit hindi pa siya dumating, katulad ng sakit, agad-agad, hindi mo naman agad nakita na talagang gumaling. Pero naniniwala ka. At kahit hindi mo pa rin nakita, naniniwala ka pa rin. Hindi ka tumitigil ng paniwala hanggat hindi mo nakita ang resulta. Ganon din sa partnership letter ninyo. May salita pa? Sin lang? O, ganon. Natural, hindi na magbibigay ang tao kasi nag-grieve na yung Holy Spirit. Kaya magbigay o hindi, huwag niyong hayaang lalabas ang bibig ninyo na para kayong nagdududa. Marami yan. Marami dito naririnig ko. Yung kalamnan ko nagre-react. Negative lagi ang salita. Kaya nga sabi ko, Lord, mabuti lang, nandito ako. Nakakapagsaway ako. Dahil kapag hindi ko nasaway ang mga negative words na lumalabas sa bibig mo, tandaan mo, babalik yan sa iyo. Baka hindi mo makayanan, nakahiga, nakatihaya ka na lang. Sa sobrang mabuti nga may katabi kang believer nag-i-intercept ng missiles. Hallelujah! Hallelujah!
Kaya buong pasalamat ka, may asawa ka, na kapag nakarinig siya ng negative, ini-intercept niya parang USA ha, para hindi pumutok sa'yo at sa buong pamilya. Ang sakit ay sanhi ng negative words. Kung ano sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Na-bless mo kayo ngayon? Yung iba dito pumunta para mag-text. Sana naman respetuhin nyo ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay salita. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo ha, matatanggap at matatanggap ninyo, huwag lang kayong magduda. At mayroon pang perseverance yan. Kapag hindi, isang taon na, hindi, naniniwala pa rin ako. Dahil alam ko ang Diyos ko, hindi nagbabago. Yun ang gusto ng Lord marinig sa'yo. At kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Malaman mo ang tao na maraming galit sa puso. Panay negative na lang marinig mo. Galit yan. Kahit Kristiyano ka, pastor ka, the moment na ang bibig mo ay laging negative sa kapwa mo, inuunahan mo na. May duda ka, sasabihin mo pa. Ibig sabihin, may galit sa puso mo. Bakit hindi ka makapagsalita ng mabuti sa kapwa mo? Tandaan niyo, nagkakasala din naman ako. Kaya kung magsalita ako, hindi dapat ito babalik sa akin. Kapag mali yung salita ko, alam ko naman na ito ay may consequence. Yung iba walang takot sa Diyos. Mabuti pa si Satanas nanginginig. Pero tayo wala. Talagang kampante tayo magsalita ng mga negative. Nakakainis kasamahin ang taong negative ang bibig. Hindi ka mabubuhay dyan. Mag-brown ka. Pero ang taong masayahin, kahit maraming mga mali, sige lang, magbabago yan. Talagang green na green ka. Ang sarap ng feeling. Sana maging ganyan ka. Amen. Sapagkat kung ayaw ninyo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na sa langit. Can you imagine? Kapag wala kang kapatawaran, sarado ang langit sa'yo? Kaya number 1 yan sa listahan ko, ang forgiveness. Yan ang sikreto ko, Sister Leia. Bakit hindi makapasok ang sakit sa aking buhay? Hindi lang pisikal. Hindi makapasok yung imahe ni Satanas sa akin dahil marunong ako magpatawad. Dahil ang pagpatawad ng Diyos sa akin ay araw-araw. Kasi hindi mo sabihin wala kang sakit, wala kang kasalanan. Araw-araw prone to sin tayo dito sa lupa. Kahit sa isip lang nagkakamali tayo. Kaya mas gusto ng Lord, lagi tayo naka-praise the Lord, ang bibig natin para masipti ang ating mga isip na hindi tayo magkasala kahit sa isip man lang. Palakpak! Alright. Susunod, alam nyo ba? Gusto ng Panginoon na ang salita, paano ba? I-foundation natin itong healing na to. I-build nyo ang inyong pananampalataya. Saan nyo i-build ang inyong pananampalataya? Sa manggagamot? Sa doktor? Hindi kayo makabuild ng pananampalataya na matatag. Sa salita lang ng Diyos, tayo makabuild ng pananampalataya. Death and life is not in the power of the doctor. Klaro, Proverbs 18:21. Kamatayan at buhay ay nakadetermina
sa Diyos, hindi sa doktor. Kaya ang last say ay ang Diyos. Nagpapadoktor ako, pero kinukonsulta ko ang Diyos. Sasabihin ng Diyos, sino ang doktor na kukunin mo, ililid ka niya. Alright, naintindihan ba natin? Numbers 23:19, sapagkat ang Diyos ay totoo, hindi sinungaling. Siya ay hindi tao. Ang tao sinungaling. Kahit ilang beses mo na sinabihan, talagang yung kanya, yun pa rin ang sinusunod niya. Tingnan mo naman si Lily. Kagabi gusto niya talaga mag-report sa kanyang dating bahay sa ospital. Yun, pumunta talaga siya. So wala tayong magawa. Yun lang talagang alam ni Lily. So pero, hindi ibig sabihin na magalit tayo sa kanya. Unawain natin siyang hindi siya nagbabasa. Ikaw nga nagbabasa, itsura mo, hindi ma-drawing. So, kaya nga, sabi ng Lord, maging mabait naman tayo sa mga taong kulang ng alam. Dahil sa kakulangan ng alam, yung iba namatay na lang. Kung may alam ka, i-share mo ang alam mo para makatulong ka sa kapwa mo. Palakpak. Ang Diyos ay hindi tao, hindi siya sinungaling. O nagbabago, hindi siya nagbabago ng kanyang isip. Pag sinabi niyang, ang healing ay nasa iyo niya, don't you know? Ang healing nandito na sa lupa, wala doon sa langit. Ano ang sabi ng Bible? Makukuha mo ang healing ko kahit ngayon sa pamagitan ng pananampalataya mo. You activate healing right now. Hindi 2 buwan pa, 3 buwan pa, ngayon na. Siya ay banal na espiritu na gagalaw sa loob mo kapag may naririnig siya sa iyo. May power ang speaking of the word. Kapag sinabi mo ang salita ng Diyos, nagre-respond ang iyong katawan. Hallelujah! Kaya inutusan ako ng Diyos na basbasan si Brother Rudy. Verse 20. At kapag nabasbasan na niya, hindi ko na ito mababawi pa. That's why I have to go there at sasabihin ko sa kanya, magaling ka na. Paniwalaan mong magaling ka na dahil ang manggagamot ay nasa loob na ng iyong katawan. Paniwalaan mo lang, agad-agad tumayo siya na hindi na nanginginig. Pwedeng bumalik yan kung hindi mo paniwalaan ang salita. Paano mo sustain yan? Hindi kailangan dyan si Pastora lagi. Pag tumalikod na ako, sundin niyo mo yung resita ng Panginoon na wag mo ngayaan lalabas ang duda sa bibig mo, wag mo ngayaan lumabas ang mga salitang hindi kaaya-aya sa banal na espiritu para tuloy-tuloy ang kagalingan mo. Alright, naintindihan po ba natin? Happy ba kayo na nalaman nyo yan? Salmo 107:20. Nung nasa Katolik pa ako, ito lagi ko narinig. You sent your word and heal my disease. I am the Lord, the healer. O yun ang narinig ko. So, pinadalhan pala ako ng salita. Na-discover ko, si Jesus ang salita. Ang gagawin ko, tanggapin ko ang salita at ako ay makaka-experience ng kagalingan dahil ang kagalingan pinadala sa pamagitan ng salita. Sundin ko lang, gawin ko lang, akin na ang aking kagalingan. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan.
Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon. Yun nga, pinagaling ka na. Salamat sa Panginoon. Di cry ka pa. Next month na naman, nandun ka na naman sa ospital. Pinakita mo lang na wala kang tiwala sa Diyos. May tiwala ka sa pera mo. Well, congratulations. Lakas ng negosyo mo. Pero pambayad naman, di ako naiinggit. Pambayad mo naman yan sa iyong mga high blood pressure na sakit. Para kang pressure tank ka. Lagi ka na lang na pipressurize. Subukan mo ang salita ng Diyos. Huwag kang umasa sa mga gamot. Sa gamot ni Lord, umasa ka. Salamat sa mga high blood pressure. Praise the Lord. Yung pressure cooker nyo nandyan na sa loob. Kaya nga, palitan ito ng banal na espiritu na siyang si Jesus na tagapagaling. Kaya lagi nating sinasabi, mula ulo hanggang talampakan, mula talampakan hanggang ulo, walang ginawa ang salita. Iikot siya kapag nagsalita ka sa pananampalataya mo. Iikot ang banal na espiritu mula sa silibro mo hanggang sa lahat ng mga parts ng katawan mo, sa puso mo, sa kidney mo, sa lungs mo. Hallelujah! Alam mo ba, Leia, na ang Diyos ang gumawa ng iyong katawan? Tinanggap mo siya, di ba? In the form of the Holy Spirit. Kaya huwag ka magsalita ng negative. Wala akong gana magsimba. Well, hindi rin gagalaw ang Holy Spirit sa iyo. Nagtataka ka. Wala kang pera, wala kang pagkain, wala kang lahat. Wala. Sapagkat hindi mo na-recognize ang Diyos na tagapagpagaling na nasa loob mo na. Amen? Klaro ba? Pasalamat. Kung nagpapasalamat ka, wag mo nang haluan ng mga duda. Bago lang tayo nagpasalamat, mamaya, ganyan yan siya. Ako nga. Ganun mga salita ba? Gossip. So, hindi uubra. Yung pinanampalatayaan mo, kanina, na-upset, nawala, na-erase, hindi makaabot sa Diyos hanggang sa gawa ng mga tao. Dapat silang mag-alay ng handog sa pasasalamat. Kaya nagbibigay tayo ng ating pera. Marami mga Kristiyano hindi maka-afford ng tithes. Maraming mga mayayaman, they cannot afford 10% to give to God. Maraming hindi naman maraming pera, ka-afford. Dahil kilala nila ang kanilang Diyos. May mga taong sumakay. Okay, tama na yan. Dito na tayo sa, ano nakuha natin doon? Yung sa puso natin, sa gitna ng puso natin. Nguso pa natin sa gitna ng ating mouth. Kailangan salita ang makikita doon. Ang salita ay Diyos. Amen. Kaya nga pag nagpapatanggap tayo, Romans 8:10, 9 and 10, confession, dalawa ang kailangan dito. Ang bibig, ang puso. Ang puso, ang bibig. Ang bibig, ang puso. Ang puso, ang bibig. Magkasama yan sila. Kapag anong lumalabas sa bibig mo, yan ang laman ng puso mo. Pag galit, malalaman mo, ito may galit tong taong to. Kasi, hindi nagsisinungaling. Ang lumalabas sa bibig mo, yun ang kondisyon ng puso mo. Kaya ka nanghihina, kasi walang laman ang puso mo. Ang bulsa mo, may laman na pera, pero ang puso mo walang laman. Mamili ka. Maraming laman ang bulsa mo, o maraming laman ang puso mo. Yes, ang puso ay buhay. Ang pera ay material lang. Kaya ito ang dapat inaalagaan.
ang puso ng tao. Ito yung ating dinadala. Kahit saan tayo mapunta, dali natin ang healing ng mga wasak. Wasak na puso, wasak na buhay. Ang salita ng tao ay nakapagligtas ng buhay o kaya ay nakakamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kung sa Ilonggo, makapintas gid sa aton magambal sa mga kalain sa tao. Maganda ang pintas sa Tagalog, sa Ilocano, gayam. Pero sa Ilonggo, yan? Curse yan. Sasalita tayo ng mga hindi maganda sa kapwa natin. Samantalang magbalik naman sa'yo. Kaya nga nagsasaway si pastora. Kung gusto mo naman kaya pupunta ng langit, ba't hindi ka nagpapasaway? Anong sinasamba mo? Diyos ba na nagsasaway ng ating mga kamalian para magkaroon tayo ng buhay na maganda? O gusto mo lang magpakita ng bago mong t-shirt, bago mong damit? Sabihin mo sa katabi, obvious naman. Diba? Kung natamaan ka, magbago ka. Kung nang bingi ka, go ahead. And you will surely die. Sabi ng Bible. Kung nakapagligtas ka ba ng buhay o kaya napakamatay? Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Makita naman sa itsura kung anong bunga mo. Diba? Kumakain na 3 times a day, parang, ito na yung bunga ko, ang sarap ng bunga ko, tumaba nga ako eh. Ang bunga mo ay yung bang gustong-gusto kang kausapin ng mga tao, halos hindi ka na makatulog kasi maya ikaw hindi. Tapos ng service, talikod ka, matulog ka. Yon ang sinatawag nating walang Diyos. Ni hindi man lang makapagbigay ng magandang. Kasi ang ugali ni Jesus nandito sa atin. Hindi yan dapat nilalagay sa kaban o tinatago. Dahil ang ugali ni Jesus ay ilaw. Dinidisplay siya para mailawan yung ibang nasa dilim. Palakpakan natin ang Lord. Kaya ito ang Proverbs 18:21. Pinadala niya ang kanyang salita sa akin. Yung ginawa ko sa salita niya, tinanggap ko. Daming salita ng Diyos, tinanggap ko talaga. Kaya kusang lumalabas sa aking buhay ang mga salitang natanggap ko. At ang salitang tinanggap ko ay nakakapag-protect sa akin sa mga destruction. Hindi ako nadidestroy. Kahit i-chismis mo pa ako, hindi ako nadidestroy. Sapagkat tinanggap ko ang salita na hindi basta-basta masira ang aking pagkatao. Meron akong proteksyon. Palakpak. Ayon, ang gamit ng salita. So how to operate in faith? Ganyan. Huwag mong haluan ang salita ng Diyos. Nadidilute siya. Wala siyang kapangyarihan kapag may halo. Uy, alam mo, si Juan, ganito yan, may kabit. Pero ipag-pray na lang natin. Pero nakadeliver ka na. Parang lumpia. Wala namang perfect na tao. Kaya nga nagpapakorek tayo. Natatawa na lang tayo sa ating mga ginagawa. Tama ba? Sa kapapractice mo, mukhang chismis yun Alam mo may balik sa'yo, Lord, patawarin mo ako. Agad-agad ka maghingi ng tawad. Dahil ayaw mong magbalik sa'yo. Magbumirang ba? Palakpak. Salamat, nandito ka ngayong gabi. Dahil dinideliver ka ng salita ng Diyos. Okay, asa na tayo? Proverbs? Tapos na. Alright. So daily confession ang kailangan. Tanungin mo yung katabi mo, ano bang lumalabas sa bibig mo? Ikaw, Christopher, anong
Ako sa inyo, may cellphone naman kayo, di ba? Kuha ka na yung cellphone para lang i-record ko anong lumalabas sa bibig nyo sa 24 hours. Kasi maganyan, no? Uy, negative ang salita mo. Sagutin mo pa ng ganyan. Hindi ako may sasalita ng negative. May nagreklamo na nga sa katabi mo, sasabihin mo pa, hindi ako ganun. O, i-record. Kumuha ka ng another cellphone. 24 hours mong dyan, ilagay mo sa pocket mo para habang nagsasalita ka, malaman mo kung anong lumalabas sa bibig mo. Meron tayong tinatawag na accountability. Mag-accounting tayo para bago tayo i-judge. May chance pa kayong mapatawad ng Diyos. Kaya inantok kayo kasi wala kayo sa attention. Bang Diyos ko naman, nagbihis tayo, ang gwapo natin pagdating dito. Di ba, hindi bagay? Sabihin mo nga sa katabi, nagpagwapo ka pa, nagpaganda ka pa. Kung totoong excited ka at alam mo na ang salita na marinig mo ay Diyos mismo, yung itsura mo ganito, nag-aabang ka. Dahil kapag nasalo mo ang salita ng Diyos, ito ay pagpapala. Aanihin mo. Sabihin mo sa katabi, dami mong naani ngayon. Ano yung naani mo? Bunga ng araw o bunga ng banal na espiritu? Yan. I-check natin. Bungang araw ba ang ating na harvest? O bunga ng banal na espiritu? Hallelujah. Tingnan mo na, nakarinig lang si Shayna ng salita, nag-iba na yung ano niya. Kanina parang wala siyang dugo, ngayon namumulan na. Tingnan nyo, namumulan na. Kasi ang salita ng Diyos ay dugo. Yung mga wala dugo dyan, huwag kayong maghanap ng dugo sa ibang tao. Dugo ni Kristo. Sa pamagitan ng salita. Hallelujah! Woo! Next. Mayroon tayong prescription verses ngayon. Bibigyan tayo ng Diyos ng prescription. Gamitin nyo na mga ballpen ninyo. At ang sabi niya dyan, ang unang verse o salita na gagamitin, kung may time tayo, sana i-explain ko, pero wala na. Ang gawin niyo na lang, para sa mga beginners, 3 times a day. Parang gamot. Now, iniinom nyo 3 times a day. So, ito maganda ito kasi hindi kayo mawawala ng panalangin. Kaya hindi kayo pwedeng magsabi na hindi kayo marunong manalangin. Kasi yung prescription ninyo, inumin nyo para may effect ito. Ang salita ng Diyos ay sasabihin ninyo dahil ang mouth ay may kapangyarihan. Hanggat hindi mo binibigyan ng boses ang salita ng Diyos, ang mga anghel ay hindi gagalaw. Hindi siya gagalaw sa isip mo lang. Kaya doon tayo sa religion natin, pag manalangin tayo, ganito lang, Huwag tayo maingay. Yun ang gusto ni Satan. Alam nyo ba, hindi natatakot, walang tinag si Satan kung kayo ay nagsisimba 3 times a day. Hindi siya natitinag kung kayo ay isputing at mag-preach ng gospel. Wala yan kay Satan. Takot si Satanas kapag sinabi mo ang salita ni Jesus. So speaking of the words of Jesus is the total healing of your body, spirit, at ang buong katauhan mo. Because ang salita niya ang gumawa sa'yo, ang salita niya rin ang magretoke sa'yo. Hallelujah. Masaya ang tumanggap ng salita. Dito ko nakita ang salita ng Diyos ng kapangyarihan. Pumasok kami sa bahay ni Brother Rudy, talagang gumaganon si Brother Rudy.
Ininjeksyonan ko lang. Nag-injection ako ng salita ng Diyos. Makita mo agad-agad ang effect. Kung sa doktor nga, hindi ka agad-agad makita. Mga ilang araw pa. Ang maganda dito, kapag na-overdose kayo sa salita ng Diyos, mas makakabuti. Hindi kayo mamamatay sa overdose ng salita ng Diyos. Mabubuhay kayo. So 1 Peter 2:24. Ito yung prescription natin, 3 times a day. Sige, basahin na lang natin. Pero sabihin ko sa inyo, kung totohanin ninyo ito, magmula mamayang gabi, mamili kayo dyan kung kayo ay may nararamdaman. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Sa English, past tense. Because of His stripes, I am healed. 2,000 years ago. Gawin nating present. Sige, gawin nating present. Panginoon, inako nyo ang kasalanan ko. Ipinako kayo sa cross para ako ay mabuhay ng panibagong buhay. Upang maiwanan ko ang aking, o mamatay ako, iwanan ko yung aking na buhay. Ayun, lahat ng kasalanan na napamumuhay ko, Panginoon, ay maitutuwid. Yan ang reason kung bakit kayo pinako sa cross. Salamat sa mga sugat mo, gumaling ako. Ngayon kasi ngayon ako naniwala. Believe and you shall receive. Times a day, kung may sakit kayo sa blood, iparinig sa blood. Kapag may symptoms, sabihin mo sa demonyo na siyang cause ng mga sakit yan. Sabihin mo, wala kang karapatang tumagal sa katawan ko. Dahil ang katawan ko ay katawan ni Kristo. So you have the right. Pwede ka mag-warfare. Ganon. Manalangin sa reseta ng Lord 3 times a day. Next, Isaiah 53:4-5. Patient with me because this is a prescription. Kailangan isasabihin pa ng doktor kung paano gawin. Ito ihalo. Etong powder, ihalo ganyan. O ito po ang prescription ng Diyos sa atin. Sa mga may sakit dyan sa States, sa Texas, sa lahat yung may sakit dyan sa hospital. Nandiyan kayo, pabalik-balik kayo, sabihan nyo kung ano yung nangyari sa inyo. Share ninyo. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit, ang mga kalungkutan, dapat sanay tayo ang dumanas. Sabi ko kay Brother Rudy, bakit ikaw ngayon ang nagtitiis? Hindi ka ba nagtanong? Sinabi dito, na tiniis niya na, tapos na, ngayon ikaw nagtitiis dyan? Bakit ikaw ang nagtitiis? Dahil hindi mo pinaniwalaan. Yung sinabi niyang, nagtiis ako para hindi ka magtiis. Believe is the word. Bakit ka malungkot? Kasi hindi mo pinaniwalaan na ang kalungkutang dapat nasa iyo ay dinanas niya na. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Uulitin na naman ang pagsugat kay Jesus kapag tayo ay nagkakasalang muli. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan.
Kaya pag nakita niyo yung Passion of the Cross, lalo na sa sa Holy Day, sa ating Holy Week, isipin ninyo, kayo ang nagpabugbog kay Jesus tuwing nagkakasala kayo. Tuwing naninigarilyo ka, brother, yan, pinapabugbog mo na naman si Jesus. Kapag yan ang nasa isip mo, hindi mo kaya ipagbugbog siya uli. So, magtiis ka. Gusto mong makawala sa kasalanan para ang Diyos natin ay hindi mabugbog uli. Palakpak. O bakit siya mabugbog? Diyos na siya ngayon. Yes. Ang explanation dyan, sa iyo ang pabubugbog. Hindi kay Jesus kasi nasa taas na siya ng langit. Bumabalik sa iyo ang kaparusahan na dapat binayaran na. Palakpak. Ito, ang cross ang naglagay ng magandang kalagayan mo ngayon. At dahil sa sugat niya, gumaling ako. Kapag narinig niyang demonyo, bayad na ang aking nararamdaman. 3 times a day, bayad na ang sakit na ito. Wala na akong sakit. Maya, may biko, may sakit ko, may sugar ko ba? May dumaan na kaibigan, may sakit kasi ako. 3 times a day din. Kaya huwag kayong magtaka, may mga sakit kayo dahil sa inyong mga bibig. Kung ako sa inyo, hindi nyo mapigilan, lagyan nyo ng plaster para walang lumabas. Palakpak. Proverbs 103, 1-3. Okay. So sabi dito sa salita niya, prescription niya, 3 times a day, bawat yan. Kapag malala yung mga nararamdaman nyo, 3 times a day. Pag okay naman, 2 times a day. Hanggang sa memorize mo na. Every day mo na sinasabi. Papurihin ang Panginoon, buong buhay kong purihin ang kanyang kabanalan. So, ang tanong, ang bibig mo ba ay may kapurihan o may eudelightning? Purihin! Pupurihin ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Gawin nyo yan ng 3 beses, magugulat kayo. Hindi tatagal ang sakit mo sa katawan mo. Dahil naririnig ng katawan mo, kapurihan. Ang Diyos ay gagalaw kapag pumupuri ka sa Kanya. Pangalawa, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalimutan ang Kanyang kabutihan. Ang bibig mo ay puno ng Kanyang ginawa. Hindi yung ginawa mo, hindi ako. Ako yan. Walang gagawin si Lord. Purihin ang kanyang kabutihan. Pasalamatan, ganito na ako ngayon dahil sa iyo. Ako'y naging matapang. Pinatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagaling ang lahat kong karamdaman. So pag nag-pray kayo nito 3 times a day, Lord, pinatawad mo na ako. 10 ng aking pamilya. At pinagaling mo na ang aking mga karamdaman. Pag sabihin mo yan 3 times a day, hindi makatagal ang mga nararamdaman mo. Kaya nga ako I found out kahapon, sama talaga ang pakiramdam ko, pagod na pagod. 2 hours lang ba naman ang tulog? Nandun nakita ko ang sarili ko, naglalakad pa rin ako. And then I say, Lord, salamat sa grasya. Salamat sa bibig ko. Pwede ko palang i-command ang pako. Sabi ng pako, tama na. Sabi ng bibig ko, sige pa. Hallelujah. Ang mouth mo ang magbibigay ng direction sa iyo. Dahil ang iyong bibig ang siyang nagko-command. I-command mo ang lahat ng parte ng katawan mo, gumaling ka. Sige pa!
Romans 8:11. 8:11 ba yun? Yes. Romans 8:11. 3 beses ha. Magkita-kita tayo. Tingnan ko kung nawala na yung mga maga sa tiil nyo, mga allergy o kung ano-ano dyan. Yung mga sinasabi nyo, mga apostate dyan. Yung mga sinasabi ninyong masakit yung mga kung ano-ano na lang. Para di ka magkasakit, upo ka lang ng upo. Ang mga taong mahilig lang matulog, mahiga, natural. Kung pwede makapagsalita yung mga paa nyo, uy, palakarin mo naman ako. Hindi na nagsisirculate ang blood, mamaya ang paa mo, hindi nagagalaw. Naintindihan nyo ba? Hindi nyo ba naririnig nagsasalita ang katawan? One time, pagod na ako. Maaga pa, mag-preach ako dyan sa sa Moro Street. Talagang walang tulog. Nandun si Pastor Andrew. Kaalis lang nila Pastor Andrew. I was so tired. Tapos sabi ko, 7 o'clock ba yun ang namin? Nung nagbibihis ako, natumba ako sa couch. Tumba. Sabi ng katawan ko, narinig ko kung gusto mo, ikaw lang. Maiwan ako dito. Natawa ako. Sabi ko, paano ako makaalis kung wala akong katawan? Sabihin mo nga sa katabi, may boses pala. Nagrireklamo din sila. Palakpak. Sana marinig ni Leia, ayoko na ng matamis. Sabi ng katawan mo, ayoko na ng matamis kasi malapit na akong iburol. Palakpak. Sabihin mo nga sa katabi, pakinggan mo naman ang salita, ang boses ng iyong katawan. Di ba? Kung minsan may boses siya, aray! Masakit! Di ba may boses siya? O, pakinggan nyo naman, may mga boses yan. Yung tiyan mong malaki, sasabihin ng tiyan mo, hindi na ako magkasya sa mga damit. Palakpak. Ang dahil sa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesus Kristo. Resurrection power, siya rin magbibigay ng buhay sa inyo ng katawang may kamatayan. Ang katawan natin may kamatayan. Ngunit bibigyan tayo ng grasya ng Panginoon, kapangyarihan, para maprolong ang katawang ito para sa kanyang gamit. Kaya nagtataka yung mga kabats ko, ba't ang bata mo tingnan? Kasi ginagamit ko ang katawan ko para sa Diyos. Baka gusto mo rin. Kasi kung paupo-upo ka lang, hindi talaga gaganda ang katawan mo. Naintindihan natin? Hello? Mukhang hindi. Wala na akong mukhang kalaban ko na dito ang mga tao. Ang katawan nyo ay may kamatayan. Hello? Kaya matitigas ang ulo, hayaan mo nang mamatay. Go ahead and die. Sa katawang may kamatayan, gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. O Tagalog yan. So ang Holy Spirit ko, may trabaho. Kapag ang puso ko ay may salita, ang bibig ko may command, ang Holy Spirit sa loob gagalaw. Masakit ang ulo ko. Sabi ng Holy Spirit, sige, uminom ka ng maraming tubig. Kailangan ba magpakonsulta ako? Dok, masakit ang ulo ko. Sabi ng doktor, sige, bigyan kita ng paracetamol, mol. Ang dami! Sakit lang ng ulo. Sabi ng Holy Spirit, kung nakinig ka sa akin, tubig lang yan. Palakpak. Hindi ka kasi marunong makinig. Okay, that is Romans 11. Last, Mark 4:23-24. Laging gawin yan. If may symptoms yan, huwag mong tulugan. Mayroon ng prescription sa Lord sa iyo. At hindi lang yan, symptoms pa lang, palayasin mo na. Hallelujah. Wala kang karapatang tumira sa katawan ni Kristo.
Siguruhin mong katawan ni Kristo yan, hindi yan katawan ng katamaran, ha? Palakpak. Kayong mga nakakarinig, dapat nyo itong pag-isipan. Nag-iisip ba kayo? O kumakain kayo? Ano bang ginagawa nyo? I'm just like, Tintin, anong ginagawa mo ngayon? Saan ka? So wala kang isagot. Kaya hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay mo. God is always, lagi niyang chine-check kung anong ginagawa natin. Hirap sa inyo si Pastora ang ginagamit niyong Holy Spirit. Magpasaway na kayo. Sa umaga pa lang, Lord, sawayin mo na ako para mabawasan ang trabaho ni Pastora. Amen! Nasabi ko kay Lily, wag mo akong bigyan ng problema. Ako, hindi ako problema sa'yo. Dapat hindi mo ako bigyan ng problema. Ganyan yan. Tapos pagpunta dyan, bibili na siya agad ng Coke. Tag-isa sila ni Chris. Para walang magsumbong sa kanila. Di, siyempre, meron ka rin, meron din ako. Kagabi, nag-iis siya ng Coke. Congratulations, nakuha mo yung pangarap mo. Palakpak. So, sinabi niya, makinig kayong mabuti sa sinabi ko. Bibigyan ko kayo ng Diyos ng pangunawa, understanding, ayon sa inyong nakikinig. At dadagdagan pa niya ito, sapagkat ang mga taong sumusunod, yan, di ka nagasunod. Ang mga taong sumusunod sa narinig niya ngayon na katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kunti niyang kaunawaan, kukunin pa. Kaya ano yun? Ang tawag sa'yo sa Ilonggo, dungol. Sa Tagalog, matigas ang ulo. Sa English, hard-headed. Yung mga sinasabihan na huwag magsigarilyo, nagsisigarilyo pa rin, hard-headed dyan. So, kailangan niya ng palakol. Kasi hard. So, are you blessed with the healing prescription? Ito yung baon natin, Ilalagay natin yan sa para pag tayo ay nananalangin, we can speak it out sa mga taong may sakit. Dahil ito yung kabutihan ng Diyos. Kapag ikaw ay pinagaling, now you are qualified magpagaling. Are you blessed tonight? Lahat, taas. Manalangin ako sa inyo. Lord, maraming salamat sa aming mga bibig. Unti-unti mong nililinis ang aming mga puso para ang lalabas sa aming bibig ay kagalingan. Dito lang pala galing ang kagalingan sa mga bibig namin. Kahit anong nakita naming pangit, sasabihin naming maganda. At pagandahin namin dahil sinabi naming maganda. At ang gaganda ang aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa healing program mo. At naniniwala ako ang mga puso namin ay unti-unti mo nang binubuo. At habang binubuo mo ang puso namin, nagagamit mo pa kami para sa mga meron ding sakit. They're going to be healed sapagkat kami ay healed na. In Jesus' name we pray. Amen. Sabihin sa katabi, magaling na ako. I'm healed. You're healed. Hearty, you're healed. Yung mga bibig ninyo dyan, yung mga kung anong naramdaman nyo, parinig nyo ang salita ng Diyos, gagaling kayo. Tatay Rudy, watching, and even lahat ng may nararamdaman dito, magaling ka na. Amen. 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 All right. So Lord, salamat. Kasama natin ang banal na Espiritu. Ang pagpagaling. Kasama natin ang Diyos.
kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako, dumaan man ako sa hindi ako marunong. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mananamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Dumaan man ako sa ilog, dumaan man ako sa ilog, di ako marunong. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mananamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. 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 Tandaan nyo, kasama mo ang Diyos. Hindi ka dapat matatakot. Ang ating matatamo ay kagalingan. Ibig po sabihin ng salvation is making you whole again. God bless you. We love you.